Now, kasama na natin si former PDEA agent, investigator, and intelligence operative, dati ng PDEA agent Jonathan Morales sa ating programang Pilipinas Nating Mahal. Morning, sir. Magandang umaga po sa inyo, Doktora at Ka-Eric. Yes, sir. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. At kinikilala ng sambayan ng Pilipino ang inyong katapangan na manindigan para sa katotohanan at para sa interes ng mamamayang Pilipino, hindi sa kung ano paman. Sir, were you able to initially reveal the important components of your testimony kahapon, or may mga dapat pang marinig at gusto mong iparinig ngayon sa mamamayang Pilipino ang gusto mong ipaabot na mensahe why you are putting on the line your life, your comfort, your safety, and your family sa ganitong kabigat na revelation? Makikinig ang sambayan ng Pilipino, Sir Jonathan Morales. Una-una po, no, yung pagkaka-release nung mga dokumento, hindi ko naman po kagustuhan yun, at bigla lang itong na-post sa social media. Ang unang tanong ko doon, bakit? Pati ako nadamay. Hindi ko po kagustuhan itong mga nangyayari na to. Kaya lang, dumating yung pagkakataon na kinakailangan ko magpasya at magsabi ng totoo dahil ako din ang naiipit. Dahil ito nga, itinatanggi ng pamunuan ng PDEA. Pero sa katotohanan naman, talaga naman itong nag-i-exist. Unang-una, ito ay talagang binanggit na ng Pangulong Duterte. Ako, naiintindihan ko yung mga dati kong kasamahan kung saan sila nanggagaling dahil mamimili talaga sila kung ako o yung si General Lasso. Sa akin, ano ba ang mapapala nila? Yes. Wala silang mapapala sa akin. Kaya General Lasso, kung pipiliin nila, mananatili sila sa trabaho nila. At maari na magkakaroon pa ng kung ano mang benepisyo na maaari na nilang matamo. Dahil nangyari na po sa akin yan, sa pagsasabi ko ng katotohanan, ang ginawa po sa akin ay natanggal po ako sa trabaho. Yes. At yun naman, yung pagsasabi ko ng katotohanan, hindi lamang po ako yun. 3 po kaming ahente. Ang nangyari po nung mga panahon na yun, yung 2 ahente ay talagang naagapan ng agency at hindi na umano sa akin, dahil talagang nakita nila na gaano ka-delikado yung gagawin talagang pagbubulgar. Pero yon ay pinanumpaan po yon sa harap ng isang abogado na si Director Hill Pabilona, na director noon ng Legal and Prosecution Service. Kaya nang binanggit ko nga po sa hearing na yung hawak ko na joint affidavit na nirereklamo namin, yung irregularities doon sa PDEA ay pinanumpaan po doon sa director na nandun sa likod ko kahapon sa Senado. Ngayon po, doon po sa kung ano po ang mangyayari o susunod na magaganap, hindi ko po alam. Ako po ay nagbabase lamang sa mga sa takbo ng investigasyon na itatanong, at kung meron man na dapat pa na katotohanan o panindigan, ay yun po ay ganun pa rin, gaya po nung una kong testimonya, paninindigan ko pa rin po.